Pagkalipas ng 10 araw, ito na ang resulta ng tanim kong ubas dito sa paso. Ito, bilog-bilog na at may mga buko na. Simula ito nung siya ay bulaklak pa lamang. At doon sa mga hindi pa nakakakita ng ganitong buko ng ubas, ito masadyong mabuti. Napakagaganda at bilog na bilog. At ito naman ang sunod diyan na bulaklak, medyo maliit-liit pa ng kaunti pero buko na rin. At ito pa yung isa, mga kabayan, yan. Ito ng palaki lalo ngayong tag-ulan. At akin ding i-sprayhan ng mga foliar fertilizer para maging mabintog, malalaki, matibay ang sanga at tumamis ang kanyang bunga. Ayan mga kabayan. At dito naman, sa hindi pa nakakakita ng ganitong tanim sa paso, yan, tingnan ninyo, yan ang kanyang puno. Doon sa mga gusto din magtanim ng ganito, mga kabayan, pwedeng kayo bumili ng seedling sa mga tindahan ng mga halaman at inyong ilagay, kita nyo. Maliit lamang na taniman yan, bumubunga din kahit maliit lamang kabagan. Nagbiyak lamang ko ng kaway at kung tinusok. At ito ay parami ng parami, mga kabayan. At ito naman ang isa ko pang tanim din na grapes o ubas yan. Tinanggalan ko na rin ang dahon at ito ay baka mga 1 buwan pa ay magkakaroon na rin ng bulaklak. Ayan. At dito ko na siya pinakabag. Pinakabag ko na siya dito sa Granada, yan, makikita nyo na mataas na. So yan mga kabayan, medyo mataas-taas na pero kaya ko namang putihin yan pag bumungat ako naman ay may hagdan. So yan mga kabayan, hanggang dito na lamang at in-update ko lamang kayo dito sa aking mga tanim na ubas. Magandang araw kabayan, ingat kayo palagi.